up everybody? Boom boom! Ayan, kamusta kayo mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga sarsan, mga dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-59. At meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon dito sa post ni Estepanyang. Talaga to si Estepanyang mga ka-59, no? Nakita nyo ba yung post niya? Kung hindi, ako nakita ko. Ginagamit niya yung mga lumang photos ni Dave. Ang post itong si Estepanyang mga ka-5 na patungkol dito sa kay Bernadette Sembrano at kay Tony Gonzaga mga ka-5, no? Ipinupost mo yung mga lumang picture ni Dave ni Cargador. Oy, Estepanyang, wala ka na bang makuhang mga bagong litrato ng iyong anak? Ay, napapangitan ka na ba sa kanya ngayon? Kaya mas pinipili mong i-post yung mga bagong mga lumang picture niya. Mas gusto mong i-post yung mga dating picture ni Dave. Mas gusto mong i-post yung mga dating picture ni Cargador. Bakit? Nami-miss mo na yung lumang Dave. Nami-miss mo na yung itsura ni Dave dati. Nami-miss mo na yung dating itsura ni Cargador noong nasa pamilya manalastas pa siya. Kaya ba hindi ka makapag-post ng mga bagong pictures niya ngayon? Kaya ba hindi ka makapag-post ng mga ipinapakita mo ngayon sa iyong Oy, real talk tayo dito, Estepanyang. Talaga bang nami-miss mo na ang lumang Dave? Bakit hindi ka mag-give up? Aminin mo sa sarili mo na may pagkukulang ka, na may pagkakamali ka, at ang pamilya manalastas ay madaling kausap. Sa nangyayari ngayon, pinapakita mo lamang na ayaw mo na yung itsura niya ngayon. Ayaw mo yung itsura ni Dave ngayon. Nakikita mo, mas nami-miss mo yung dating itsura ni Dave noon. Kaya nga, pinupost mo yung mga lumang litrato ni Dave. Interview ni Bernadette Sembrano. Interview nito Tony Gonzaga. Tama ba yun? Mga ka-59, bakit nga ba nangyari yun? Bakit na-interview siya doon kay Tony? Bakit bumisita sa kanila si Bernadette? Dahil lang ba kay Dave yun? O dahil kay Tekram? Dahil lang ba kay Dave yun? O dahil sa pamilya manalastas? Dapat, kapag nagpo-post ka ng ganyan, i-post mo kasama si Ramil. Hindi yung puro galit ang mumutawi dyan sa iyong puso. Hindi yung puro galit ang binibigay mo na komento sa tatlong magkakapatid. Hindi mo ba naisip na hindi tutungtong ang Cargador na yan sa kung nasaan siya at kung ano ang narating niya ngayon, kung hindi dahil sa pamilyang nagmahal sa kanya? Let's be real talk here, Estepany. Aminin mo sa sarili mo at sigurado akong makakaginhawa ka. Mawawala yung puot mo sa sarili mo, mawawala yung puot mo sa paligid, mawawala lahat ng galit mo na ipinupukol mo sa pamilyang manalastas. Which is yun naman talaga ang dapat. Gusto mong mahinto ito, gusto mong matigil ito, pero ano bang steps na ginagawa ninyo?
Ano ba ang steps na ginagawa mo para makapag-move on forward? Kung sino ang hindi nakaka-move on, ikaw yun. At binibigyan kita ngayon ng reaksyon. Ng real talk. Kasi kung naka-move on ka na, hindi ka na iimik dyan. Kung naka-move on ka na, hindi ka na magsasalita dyan. At kung naka-move on ka na, hindi mo na ipopost yung mga lumang picture ni Dave. Kung naka-move on ka na, hindi mo na dapat binabayaran pa si Jose para maging taga-utak mo sa YouTube. Kung talagang naka-move on kayo, di sana maganda ang environment ninyo. Real talk, hindi kayo makaka-move on at never kayo makaka-move on. Bakit? Sasabihin ko sana why bakit. Bakit hindi kayo makaka-move on? Dahil puno ng galit ang puso ninyo, puno ng pagkainis, pagkamuhi. Hindi kay Ramil. Ang totoo, namumuhi kayo sa sarili ninyo. Masama ang loob ninyo sa sarili ninyo. Masama ang loob ninyo. Bakit naging ganon ang desisyon ninyo? Masakit ba? Mahirap ba tanggapin? Ilang buwan na hanggang ngayon hindi kayo nakaka-move on. Huwag niyong sasabihin na hindi kami ang nakaka-move on. Dahil halos ayaw ka na ngang pag-usapan. Halos hindi na pinag-uusapan si Dave. Dahil may mga bagong topic na kami ngayon kay Luis at patungkol sa mga wakwak. Lalo nilang pinahamak ang minahal niyong Dave. Lalo nilang siyang inilubog sa kumunoy. Ngayon, may nakakapitan pa siya kaya hindi siya tumutuloy-tuloy sa ilalim. Paano kung yung kinakapitan niya ay binitawan na siya? Malulubog sa kumunoy ang batang kargador nang wala nang mag-aabot ng kamay para siya iahon doon. Yon ang napakasakit na part na alam kong anticipated nyo na. Na alam ko na nakikita nyo na ang ending. Hindi pa man tapos, pero nararamdaman nyo na at nakikita nyo na na mayroong hindi magandang kalalabasan ang ginawa ninyo. Ang magiging resulta ng ganitong pag-aksyon ninyo, lahat ito ay negatibo. Sino ang apektado? Kayo. Kami, mga nagmamahal sa pamilya Manalastas, ay hindi kami apektado. Dahil real talk, nakikita ko kay Ramil ngayon ay 90% na nakaka-move on. Why? 90%? Still naaalala pa rin niya. Still may konti pa siyang pag-aalala, pagmamahal doon kay Dave. Pero 10% na lang yan. Madali nang i-workout yan. Kung yung 90% nga nagawa, yun pa kayang 10% ay kayo. Real talk ulit, mga ka-5'9". Hindi matatahimik ang inyong pag-iisip. Hindi matatahimik ang inyong budhi. Hindi matatahimik ang inyong kalooban hanggat hindi kayo nagpapakumbaba. Mga ma'am, mga sir, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video na ito patungkol kay Panyang at sa mga kasama niya. Mga ma'am, mga sir, ano man ang ating nababasa, ano man ang ating nakikita at nadinig, pagsamasamahin natin ito. Ito ba ay may katotohanan o gawa-gawa lamang?
Maraming salamat po. Huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigyan ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Ingat po tayo mga mamamasar. Boom boom! Salamat po. Enerhiya'y walang kaparaas, kalupit sa tamay, walang atrasan, lakas ng loob, puhunan sa bawat hamon, handa.